4 petaseconds, ay pabago-bago base sa bilang at edad ng kanilang mga anak. Karaniwang nakukuha ito kada 2 buwan bi-monthly sa pamamagitan ng Land Bank Cash Card. Narito ang breakdown ng mga cash grant kada buwan. 1. Mga regular na grant. Health grant, 750 piso kada buwan para sa buong sambahayan. Rice subsidy, 600 piso kada buwan para sa buong sambahayan. Education grant, maximum na 3 anak lang kada pamilya ang pwedeng irehistro. Daycare elementary, 300 piso kada buwan bawat bata. Junior high school, 500 piso kada buwan bawat bata. Senior high school, 700 piso kada buwan bawat bata. Karagdagang dagdag, first 1,000 days program. Kung may buntis o may anak na 0 hanggang 2 taong gulang sa pamilya, may dagdag na 350 piso kada buwan para sa nutrisyon at kalusugan. 2. Paano ito gumagana? Ang 4 petaseconds ay isang conditional cash transfer program. Ibig sabihin, makukuha lamang ang pera kung matutupad ng pamilya ang mga sumusunod na kondisyon. Kalusugan, kailangang magpabakuna at magpatingin sa health center ang mga bata, 0 hanggang 5 taong gulang. Ang mga buntis ay dapat sumailalim sa prenatal at postnatal care. Edukasyon, dapat pumasok sa paaralan ng mga nakarehistrong bata at mapanatili ang hindi bababa sa 85% na attendance kada buwan. Family Development Sessions, FDS, obligadong dumalo ang mga magulang sa buwanang seminar tungkol sa pagiging maayos na magulang, kalusugan at pangangalaga sa pamilya. Kung hindi makatupad sa mga kondisyong ito, pwedeng mabawasan o pansamantalang maputol ang natatanggap na grant. Ang maximum na tagal ng pananatili sa programa ay 7 taon para sa mga regular na pamilya o hanggang sa sila ay maituring na self-sufficient at mag-graduate na sa programa. Ang pag-apply sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, 4 petaseconds, ay hindi katulad ng ibang programa na pwedeng mag-walk-in o mag-fill up ng form online anumang oras. Ang Department of Social Welfare and Development, DSWD, ang mismong pumipili ng mga kwalipikadong pamilya base sa kanilang listahan. Narito ang proseso kung paano nagiging miyembro ng 4 petaseconds. 1. Ang listahanan, National Household Targeting System. Ang pangunahing basehan ng DSWD ay ang listahanan. Ito ay isang database ng mga pinakamahihirap na pamilya sa Pilipinas. Nagsasagawa ang DSWD ng house-to-house survey assessment sa buong bansa kada ilang taon. Dito nila tinitingnan ang kondisyon ng bahay kita ng pamilya at kung may mga anak na edad 0 hanggang 18. 2. Pagpili ng mga benepisyaryo. Mula sa listahanan, gagamit ang DSWD ng proxy means test para matukoy kung sino ang pasok sa poverty threshold o ang mga pamilyang hirap tustusan ng kanilang pangunahing pangangailangan. Ang mga kwalipikado ay dapat residente ng mga lugar na napili ng programa. May mga anak na edad 0 hanggang 18 o may buntis sa pamilya sa oras ng survey. Handang sumunod sa mga kondisyon, education, health at FDS. 3. Community Assembly. Kung ang iyong pamilya ay napabilang sa listahan ng mga potential beneficiaries, kayo ay ipatatawag para sa isang community assembly. Dito gagawin ang mga sumusunod. Verification ng inyong dokumento, birth certificate, IDS at iba pa. Pagpirma sa Oath of Commitment, isang kasunduan na susunod kayo sa mga patakaran ng programa. Pagrehistro sa inyong mga anak sa ilalim ng programa. Ano ang pwede mong gawin ngayon? Kung sa tingin mo ay kwalipikado ang iyong pamilya pero wala kayo sa listahan. 1. Pumunta sa DSWD office, magtungo sa pinakamalapit na Municipal City Social Welfare and Development Office, MSWD o CSWDO sa inyong munisipyo o City Hall. 2. Magtanong tungkol sa listahanan. Itanong kung kailan ang susunod na assessment o kung paano may update ang inyong impormasyon sa kanilang database. 3. Humingi ng assessment. Maaari kang humiling na mabisita ang inyong tahanan para sa isang interview kung sakaling may ginagawang on-demand assessment sa inyong lugar. Tandaan, walang bayad ang pag-apply sa 4 petaseconds. Mag-ingat sa mga taong nangangako na isasali kayo sa listahan kapalit ng pera o pabor. Tanging ang DSWD lamang ang may autoridad na magdagdag ng miyembro base sa kanilang official survey. Gusto mo bang malaman kung ano ang mga dokumentong kailangang ihanda para sa verification?
Dahil nabanggit mo ang tungkol sa pag-apply, narito ang mga karaniwang requirements o dokumento na hinihingi ng DSWD kapag dadaan na sa proseso ng Verification or Registration Community Assembly. Mga pangunahing dokumento. Birth certificate ng lahat ng miyembro ng pamilya, mas maigi kung PSA certified, pero tumatanggap din sila ng local civil registrar copy. Marriage certificate kung kasal ang magulang. Valid ID ng head of the family. Halimbawa, driver's license, voter's ID, PhilID o barangay. ID. School enrollment certificate o report card para sa mga anak na nag-aaral, edad 3 hanggang 18 taon. Health record, baby thesis, yellow card para sa mga anak na edad 0 hanggang 5 taon mula sa inyong health center. Karagdagang dokumento kung kailangan. Barangay Certificate of Indigency, patunay na kayo ay residente sa lugar at kabilang sa mga nangangailangan. Proof of pregnancy, kung may buntis sa pamilya para maisali sa health grant. Ilang paalala. 1. Ihanda ang mga photocopy. Siguraduhing may dala kang kopya at ang orihinal na dokumento para sa verification. 2. Huwag mawawala sa assembly. Kapag hindi nakasipot sa itinakdang araw ng DSWD para sa registration, maaaring maantala ang pagpasok ninyo sa programa. 3. Laging i-update ang impormasyon. Kung sakaling madagdagan ng anak o lumipat ng tirahan, kailangang ipaalam agad sa inyong parent leader o city municipal link para hindi magkaroon ng problema sa grants. May iba ka pa bang gustong itanong tungkol sa mga benepisyo o sa mga obligasyon ng isang 4 petaseconds member?